Hello guys, magandang hapon. It's safety road again na hapon na. Gising ko lang. So, nakatulog tayo. So, hinaan natin yung sons konti. So, yun magbasa ulit tayo ng comments. So, ah, ano po ba talaga yung totoong color coding ng hard hat sa site, no? Ayun ang tinatanong, no? So, ano po ba talaga yung kulay ng isang hard hat? So may mga nagsasabi kahit ano basta standard at may certificate, no? Depende 'yan kung ano yung color na ginagamit ng company. O, sabi niya. So depende sa company. So meron din nag-post dito. So pinost niya may pictures, no? May pictures, no? May pictures engineer white. So pinost niya pag red firefighter, blue electrician, so yellow laborer, brown welder, green safety officer, gray site supervisor, no? So may mga pinost silang iba-iba nilang pananaw, no? May naniniwala, no? May nagsasabi na depende yan sa company. So meron naman talagang ganun, depende sa company kung ano yung si Osha naman naglabas din ng color coding. Kagaya nga nito, may color coding na nilabas, no? So pero dapat pa-emphasize natin, no? Ma-emphasize natin, nakakasama. Ano ba talaga yung dahilan? Dahilan bakit tayo nagko-color coding ng mga bagay-bagay. Minsan uniform naka-color coding, no, yung ID naka-color coding, yung hard hat naka-color coding, no. Ano ba yung dahilan? Ano ba yung reason? Dapat ma-emphasize natin, no. So, isa sa mga programa bakit nagkakaroon ng color coding, no? Ito yung isa sa pinaka-importante. Bakit kailangan may color coding, no? Para makita, no? Malayo pa lang, no, makita na kaagad natin bilang isang safety officer na yung tinatrabaho ng isang manggagawa ay hindi akma dun sa kanyang tinatrabaho. Halimbawa, yung kulay ng kanyang hard hat, no? Meron kayong programa, no? Meron kayong programa. Halimbawa, sinunod nyo tong color coding, meron kayong programa na dapat yung welder is brown yung kanyang hard hat, no? Makita niyo dapat brown ang kanyang hard hat. Pero nakita niyo nagwe-welding is nakakulay red na hard hat. So isa 'yun sa mga dahilan, no, na paraan ng safety officer, no, para makita, no, kung competent ba siya doon sa trabaho na kanyang ginagawa. Isa 'yan sa mga ah, program na ginagawa. So minsan site supervisor, no, pero nagwawalis, no? Site supervisor, nagtatrabaho, no? So kulay blue yung hard hat, electrician halimbawa sa programa nyo, electrician kulay blue dapat. Yung hard hat, no? Dapat kulay blue. Tapos nakita nyo yung nagkakabit ng mga electrical power lines natin hindi nakakulay blue is very alarming. So isa yun sa mga dahilan, program, bakit nagkakaroon ng color coding yung mga manggagawa natin sa isang malaking organisasyon na malawak yung sinasasakupan. Isa yan sa mga pamamaraan na programa para makita natin ng malayuan kung tama ba yung ginagawa, no? Bilang isang safety officer, no, dapat may paliwanag natin yan ng maayos kasi kung maggagawa tayo ng programa, sasabihin natin sa management, dapat po ma'am sir, may color coding tayo. So, isa sa mga itatanong yan, bakit? Why? Anong dahilan? Bakit kailangan natin mag-color coding? So, isa yan sa mga programa na ilalatag natin. Saka dapat hanggang saan? Hanggang saan lang yung limit o hanggang saan lang pwede, no? Yung may hard hat, no? Kasi kung meron namang gumagawa sa mga working at heights area, at naka-hard hat at may maaaring mahulugan, so hindi pa rin aakma, no? Kailangan may paliwanag natin. May mga area na hindi uubra yung hard hat kasi kung mataas may malalaglag, lalagyan nyo ng barikada. Hindi kayo pwedeng naka-hard hat lang yan, dapat lumayo kayo. So isa yan sa mga program na dapat nating inaalam bilang isang safety officer. Kailan yung expiration, 'di ba?
kailan yung expiration, standard, pumasa ba sa inspections ni DOLE, ni OSH, no? Kailangan makita natin 'yan. Nagkakaroon ng problema minsan pag marami, no? Maraming mga GenCon kayo tapos maraming pumapasok ng mga subcon doon sa workplace natin. So isa yun sa nagiging dilema, no, na pagsasubmitin pa natin sila ng kanilang mga standard na mga certification of PPE, no. So may mga nangyayari na kina-cancel pa natin. Halimbawa, nag-propose sila sa atin, ako Genco, nag-propose sila. Ito po yung PPE namin. Hindi natin nakita yung certification ng approval from the OSH, hindi natin nakitang approve. So, pinopropose natin yun, i-recommend natin for cancellation. So, pinapapalitan natin. So, yun lang mga kasama, no? So, kailangan lang ma-emphasize natin, no? Sa tanong ni Sir, ano ba talaga yung kulay? No? Ano ba talaga yung kulay ng hard hat, no? So, may mga color coding naman dyan. So, may ano, kailangan ma-emphasize ninyo, no? Bakit nyo kailangan? No? Bakit nyo kailangan sabihin sa management na ito dapat ang kulay? Anong dahilan? Kasi minsan na management bibili lang yan ng isang kulay eh. No? Minsan management bibili lang ng isang kulay. So, yun lang. Yun lang magiging nagiging standard natin. So, kung gusto nyong mag-color coding kayo ng hard hat sa project site, kailangan ma-emphasize ninyo. Ano ba yung objective? Ano ba ang dahilan? Bakit kailangan tayo mag-color coding? No? Sa kailangan, importante naman dyan yung standard siya. No? Standard, matibay, pumasa sa inspection. So, yun lang mga kasama. I'm Safety Rod. No? Susubukan natin sumagot. May mga nag-ano dito, may mga it depends on your company. So, may mga ganun talaga. Depende din sa ng company, din sa budget. Depende, no? So, based sa experience ko, nakadepende po kami kung ano po yung pinatutupad ng planta na company na napapasukan. For example, Yellow Subcon White. So, depende sa kumpanya. Sa kanila, depende yan eh. Pero kung ikaw, safety officer, mag-i-insist ka na gusto mo sa project mo malawak, gusto mo may color coding, ibigay natin yung objective para makita natin yung mga kanya-kanyang competency. Yan ang pinaka-objective dyan. Ano ba yung competency, no, ng isang manggagawa? Kailangan pag ang hard hat mo gantong kulay, scaffold director ka, hindi ka pwedeng mag-electrician, hindi ka pwedeng mag-welder. So, mabilis nating nakikita. So, yun lang mga kasama. So, peace out ulit, no? Thank you. So, magbigay tayo ng mga konting mga tips, kaalaman. So, correct me if I wrong. So, tatanggap tayo ng mga comments din na iba para mas ma-okay pa. Okay pa yung mga mas lumaganap, mas lumawak